Kwentong Bayani. Kwentong Bayani. Magandang umaga po ng Sabado sa inyong lahat mga kasama Kwentong Bayani. Ako po si Radyo Man Jenny Pahilanga mula sa DZXL 558 RMN Manila at syempre mula po sa bahagi ng BCYF, partner Jojo Armenta. Partner, good morning! Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat, partner Jenny, sa ating mga nakikinig at nanonood sa ating live stream ngayong umaga ng Sabado. Magandang umaga po sa inyong lahat. Merry Christmas na, partner! Merry Christmas! September na! At ako no, partner, pala nung nakaraang Sabado, ang galing ng ating guest na si Von ng Eco Tawato. Oo nga, napanood ko nga and I saw some clips, no? And I think it's very, very timely, partner Jenny, kasi this month, September na, we are celebrating Philippine Social Responsibility Month. Yun. Sabi ko ngayon, partner, last week sabi ko, ito ay sa BCYF, ito ay Philippine Social Responsibility Month. So, sa umaga nito, partner, sa oras nating 10:16, dalawa ang ating panauhin, mga panauhin. Ako, hindi natin pakatatagalin pa dahil tumatakbo ang ating oras, partner Jojo. Yes, ipakilala ko na po, no, ang ating mga panauhin ngayong umaga. So, the first one, we have a certified public accountant by profession. She is currently the Municipal Councilor of Municipality of Lubang, Occidental Mindoro, Committee on Finance, Budget, Appropriations, Committee on Education, Social Welfare, Public Health and Sanitation, Committee on Tourism, History, Culture, and Arts. A very close friend of mine. Wow. Walang iba kundi si Councilor Aimee Abeleda. Good morning, Aimee. Hi, good morning. Good morning, Councilor Aimee. Ayan. Yes, Kamusta ka naman, Aimee? Okay naman. Okay, so Yan. partner. Okay, Our ang next po second nating guest. guest for this morning is a technology innovator and entrepreneur. He is involved in community development projects and work for the Office of the Vice President under Angat Buhay Sustainable Livelihood Program. He is a co-founder of Board Prep, a solution for supporting self-study students who are taking board licenses. Our second guest for this morning, Mr. Toffee Perez. Good morning, Toffee. Hi, Sir Toffee. Good morning. Good morning, everyone. Thank you for inviting me here. It's our pleasure, sir. So ayan, partner, Philippine Social Responsibility Month for this month of September sa BCYF. Umpisahan na natin. Para to sa pareho nating mga panauhin ngayon, partner, no? Yung una nating tanong pareho. Yes. But of course, unahin natin ladies first si Ma'am Councilor Aimee. Ma'am, good morning po ulit. Ano po ang ating personal advocacy, ma'am? And bakit ito po ang ating advokasya sa ating pong buhay, sa ating pong ginagawa ngayon? Ma'am Councilor. Yes, ma'am. Aimee. Again, good morning. And also, I would like to thank for inviting me to get in your program. No? So, personally, my advocacy is all about empowerment. No? Yung kung i-share ko lang regarding dun sa aking slogan nung unang tumakbo ako and until my second term is yung tinig sa konseho tungo sa progreso, no? Na Yes, ma'am. Yes, ma'am. Elaine? Hello po? Okay, medyo nawala. Ay, internet. Ayan, sige po. Yeah, connection. Sige lang po. Go ahead po. Okay, ma'am. Ma'am Elaine. Hello. Yan, go ahead po, ma'am. pasensya na, no? Kasi, di ba, Jo, isla kami. So, medyo mahirap Oo, nasa isla sila eh. Sige lang po. connection. So, balikan ko lang, no? Sabi ko nga, it's about empowerment, no? Kasi ina-advocate natin yung participative governance, no? Sa isang gobyerno. Kasi naniniwala tayo na ang gobyerno ay hindi lang dapat sa mga politiko, hindi lang dapat sa mga empleyado na employed sa gobyerno, pero ang gobyerno ay para sa lahat. Yan, ganda nun What about you po, Sir Toffee? The same question with Ma'am Councilor
Elaine or Aimee? Ano po ang inyong personal advocacy at bakit ito po, Sir Toffee? Now, all right, thank you. Thank you for inviting me right over today. As a technology innovator, ang pinaka nasa puso ko for social enterprises and also for social impact is to leverage technology and use it for social innovation. We have learned from the past na ang hirap for a social enterprise to scale. Ang hirap magkaroon ng sustainable na business, but now that we have a lot of tools that we can leverage, especially technology right now, that it's just evolving every now and then. I think it's the best way to promote these kinds of technologies that we have and leverage them to sustain the impact that we're doing for our communities. Okay. So, yun pala, partner. Maganda ang mga advocacy nila. Yes, partner? Yes, kasi nga pinag-uusapan natin ang citizenship, sustainability, and social responsibility, more on personal social responsibility. So yung personal nilang advocacy ay ini-emphasize natin, no? And by the way, partner Jenny, narinig niyo ba ako? Go ahead. Loud and clear, Okay. partner. Go ahead. Okay. Kasi ang ating pag-uusapan nga ay naka-focus sa Philippine Social Responsibility Month, no? Itong mga to ay mga millennial, young people who have the heart to help the community. That's why we have Aimee and also sa Toffee, no? Sige, so ito kay Toffee muna. What's the board prep all about? At ano yung mga programa and that you are focusing on and bakit? All right. So actually Board Prep is a startup that we did last year. And paano siya nabuo? Kasi we have learned sa Central Luzon that a lot of veterinary medicine na magte-take na doctors for the exam doesn't have the enough money to go to a review center. Usually kasi it costs around 15,000 to enroll for a review center. And a lot of these people, syempre hindi ka pa lisensyado, katapos mo lang pag-graduate, wala kang ganong enough na capital to enroll for a review center. Yeah. And hindi lang sa problem ng veterinary doctors, it's also a problem of different na nagte-take ng board exam. For like me na nag-take ako ng psychomet at saka ng professional teaching, it was also my problem din. So saan ako kukuha ng pera kung kung kakatapos ko lang graduate at wala pa akong trabaho. So what we did is that we created Board Prep, and the Board Prep is like a platform where top-notchers can contribute questions that they can help so that they can help yung mga magte-take ng exam. So especially yung mga self-study na walang enough money to go to a review center, now they have the fighting chance to compete for the board exam. So that's what we do at Board Prep. Yeah. Oo, tinutulungan nila partner ni Sir Toffee pala. Oo. Yeah, it's also empowering, no? Empowering din 'yon yung mga ang gustong magkaroon ng lisensya, no, in their board exam. And speaking of empowering nga, itong si Aimee, nabanggit niya kanina ang kanyang personal advocacy is empowerment. Itong question ko naman kay Aimee, so kahit kaibigan ko yan, no, I also wanna hear this from you. So what's the heart behind you running at a very young age in a position for you to help a community? No, just to give you a background, no, and I think I must be proud of this naman din. Kasi yung heart ko, no, siguro nagmula talaga siya sa linya, no, ng pamilya namin. Especially on the side of my father, no, na kung saan, no, bawat generation ay merong nanunungkulan. And then dumating na yung punto na nagsettle ako dito sa probinsya namin. And I was invited to join, no. Noong una, ayoko sana kasi sabi ko nga, ang bata ko pa para pumasok dito po. Pero sabi ko, siguro hindi naman magiging hadlang ang pagiging kabataan para mapaglingkuran ang bayan namin. Correct. So, yun, grinab ko na yung opportunity. At maganda naman, no, so far, ang resulta, kasi I'm now on my second term as a municipal councilor. And siguro, kaya din naman ako nasa second term is nakita naman ng mga kababayan ko yung pagtatrabaho, diba, yung concern ko sa kanila, at mismo sa buong bayan. Tama.
Yun ang maganda, nakikita ng inyong mga kababayan. Balikan ko uli po kayo, Councilor Elaine, no? Ano po yung mga programa ninyo? Gusto po namin itong malaman na kayo po ay nakatuon dito. Ito lamang inyong focus ngayon. At bakit ito po, Ma'am Councilor Elaine or Amy? In line with the empowerment advocacy na meron ako, no, simula nang ako ay nanungkulan as a municipal councilor, yung Committee on Finance, Budget and Appropriations ay yan na yung isa sa hinahandle ko during my first term pa and until now. No? So, bilang siguro ako din ay certified public accountant, so tinanong ko no ang mga practices na ginagawa sa munisipyo nung nakakaraang taon. At nakita ako ng mga pagkakataon na dapat nating i-improve no ang mga sistema. At isa sa nakita natin ay ang importansya ng civil society organization, no? Na yan talaga ang advokasya din ng gobyerno, yung involvement ng mga tao through civil society organization na kung saan ina-accredit natin sila sa Sangguniang Bayan. And with that accreditation, yan yung kanilang passes no para maging involved sila dun sa aming mga program. So when it comes to budgeting, talagang I really ask our staff no to invite them para naman makita nila yung sistema na ginagawa, yung budget hearing. At naniniwala naman ako na minsan kasi may mga pagkakataon na hindi natin naiisip, hindi natin nakikita, pero sila mismo na nandoon sa komunidad, sila yung nakikita ng totoong problema, no? Nang dapat nating bigyang solusyonan, bigyan nating pagtuunan ng budget, ganun. At hindi mas sayang ang budget ng gobyerno. Kasi very particular talaga ako dyan, no? Na kailangan i-maximize ang pera ng gobyerno. No? Kasi hindi pwedeng laging masaya pag may surplus, masaya pag may savings. Hindi yan no? Dapat nga zero as much as possible para makita talaga natin na nagagamit siya at nagagamit sa tamang paraan, no? Sa tamang mga programa na kung saan ay malapit, no? Sa ating constituents. Kung saan yung mga programa na inilalapit natin yung gobyerno sa kanila at maramdaman nila ang gobyerno. Oh, yun ang maganda. Inilalapit natin ang gobyerno sa kanila. Diba, Konsehal Amy? Maraming salamat po. Part of the same question din with Sir Toffee. Anong mga pinagkakaabalahan natin ngayon, Sir Toffee, as the... Actually, partner, gusto kong itanong dahil 'di ba ang background ni Toffee, nag-work siya under Office of the Vice President sa Angat Buhay. Okay. So, in relation to what Amy has shared, kasi community development din yun, how was the experience and what made you involved in these community development projects? Wow, galing So actually, before that I got into working with Angat Buhay, I was a beneficiary then before. No, I think it's 2016 no, or 2017. They had this program for startups na they would help to get funding, and then through San Miguel and Angat Buhay, we were able to get funding for our previous startup noon. It was a tech platform for impact management. And then doon ko nakilala yung Angat Buhay, doon ko nakilala si VP Lenny, and then from there doon ko na for true time doon ko na rin na yung network na okay, I can probably work at Angat Buhay somewhere in the future. So I started working with Angat Buhay nung pandemic because that time sobrang in need of people who will do organizing and we will do going to the ground, to the field para mag-support sa mga initiatives ng Office of the Vice President to help the pandemic the situation. So particularly on our end sa unit namin, we focus on providing sustainable livelihood programs sa mga partner beneficiaries ng Office of the Vice President. So we train yung mga nawalan ng trabaho because of the pandemic. So yung mga fisher folks, mga women, mga mananahe, at iba't iba pa mga farmers, at saka mga drivers ng jeepneys. So yun yung naging namin, focus namin. And kanina doon sa sinabi din ni Miss Amy na very important yung ma-ensure na yung kailangan yung budget ay
masulit siya, Mm-mm. ma-maximize siya. Very din yun, very strict kami din in terms of the budgeting kasi I know you might have known that the OVP has got, recognition for being good in terms of being transparent. So very meticulous din kami sa paggamit ng resources of the OVP to the Mm-mm. extent na kahit konti lang yung funds namin that we did have before, we were Mm-mm. able to maximize it and have impacted a lot of people from Luzon to Mindanao. Galing Angat buhay. Kamusta na po pala ngayon, Sir Toffee? Just to give us some background lang, ang angat buhay po. Right now, I'm no longer involved in Angat Mhm. Buhay. So, nag-branch out na siya into an NGO. Yes. So, Yeah. after na hindi nanalo si previous VP Lenny, they already created the Angat Buhay. So, Tuloy-tuloy pa rin. tuloy-tuloy pa rin siya. And we're happy na the same pa rin the people, some of the people that have worked there are still there and doing the same impact that they're trying to bring to the community, especially That's mga good. nasa laylayan. That's good, that's good. Nako partner, marami pa tayong itatanong kay Sir Toffee and Councilor Ma'am Aimee at sa next question mo partner. Pero magibigidaan lang ho kami mga kasama, partner Jojo sa ating mga panauhin, sa ilang mga paalaala at pagpapakilala po ng ating himpilan. Pabalik pa rin po agad ang programang Kwentong Bayani. Balik po tayo kwentong bayani ngayong araw nito ng Sabado, September 9, 2023. By the way, partner, kasama pa rin ninyo Radyo Man Jenny Pahilanga, may partner Jojo Armenta. Partner Jojo, invite natin sila ha. Live ho tayo ngayon sa RMN DZXL 558 Manila. Paki-like and share nyo po ang ating programa. Yes, partner, balik tayo. Yeah. So, ang ating po mga kasama ngayong umaga sa mga who people just tune in, Councilor po ng Lubang, Occidental Mindoro, si Aimee, and of course, Community Development volunteer and also the co-founder of Board Prep, Toffee Perez. Ayan. So, ang question natin ay very relevant sa ating topic, partner Jenny, kasi we're celebrating Philippine Social Responsibility Month. In their own way, Aimee and Toffee, in your personal routine or in whatever you're doing at the moment, how do you contribute in advocating volunteerism and social responsibility? Unahin natin si Toffee. So aside from doing board prep, I also handle one of an NGO dito sa Philippines. It's called the Society of Sustainability Practitioners. So it's a community of professionals who are doing sustainability practices sa kanilang mga corporate settings. So what we have a lot of programs for corporate professionals. So if you are interested, you can also volunteer with us. What we do is that more on skills training ito kasi now that moving tayo sa pag-follow sa mga SDG formats. So most of the companies right now ay going din sila sa pagre-report ng financing nila na naka-align sa SDG formats. Pero aside from that, pati yung mga operations nila in their own businesses, they have to do a lot of changing into a more sustainable practice. So ngayon, yung ganong wave na ngayon ay nangangailangan ng a lot of sustainability practitioners para magkaroon ng better ways of operating sa isang corporate business. That's an NGO that we're doing also right now. So that's one thing that I also do from time to time then. And it's completely volunteered lang. Voluntary activity. Follow-up question ko lang sa mention mo kasi it's about sustainability. Very important kasi pag-usapan yung sustainability. Yeah. Do you partner with, strategically, government or other organizations that could boost your programs? Mostly mga corporate, mga private organizations ang partners namin. Pero we do also have partners with NGOs. For government, wala pa. Alam ko wala pa. So more in the corporate world sila partner. Okay. I mean naman, how do you contribute being a counselor? How do you contribute in advocating volunteerism and social responsibility? Siguro nasa maganda akong platform. Kala ko maganda ako eh. Nasa magandang platform ako na kung saan official ako ng munisipyo. So, kumbaga,
innate na sa amin yung volunteerism, 'di ba? Yung social responsibility. So magandang pagkakataon na isa kang nabigyan ng pribilehiyo, no, na maging opisyal. So kaya sa pagiging opisyal, dapat maging role model, no? Maging role model kami ng laging active, 'di ba? Yung aming participation ay nandoon lagi. Kaya kumbaga yung time, no, yung effort laging nandun for public service. Kasi as being a role model ng mga constituents mo, makita nila na ay si councilor ganito, si mayor ganyan, si vice mayor ganyan, nakikita involved dun sa mga organization, involved dun sa iba't ibang mga programa na may iba't ibang advocacy na para sa ikagaganda ng bayan. Kaya maganda yung nandun ka rin sa posisyon, no? Kasi nandun yung advantage mo na isinasama ka nila, i-join ka nila, at ikaw ay talagang nag-accept, no, nung responsibility mo, ginagawa mong available yung sarili mo para sa mga constituents mo. Kasi iba din naman yung bilang official, nagsalita ka, nagkaroon ka ng comment and opinion. So iba din yung magiging impact no para sa kanila. So para sa akin yung pagiging available ko lagi, no? Yun yung isa sa social responsibility na ginagawa natin. Lagi magbigay ng panahon, no, para sa ating mga kababayan, no, sa ating mga kasama. Yun talaga yun talaga partner public official, sabi nga talagang laging available para sa kanila, 'di ba? Parang 24 gising si Ma'am Amy. 24/7. Ay, 24/7 pala. No, yan talaga yung ruling namin dito. Oo, kaya ayaw po namin ni partner Jojo ng ganyan. Gusto namin mag-artista na lang po Oo. Actually. Once you have that responsibility, I mean, kahit ano pa yan, sa beauty pageant, politician, you are a leader, you have the responsibility to to influence other people. Katulad ng ginagawa natin dito sa media, no, we're voicing out the stories of people to inspire and for them to learn, diba? Sorry partner, meron na akong tanong kasi since it's personal yung pinag-uusapan natin. Pang Miss Universe na ba yan? Pang Miss Universe na ba yan? Hindi pa. Sige na, ko yun na. Mamaya reserve natin yung Miss Universe question. Kasi gusto kong malaman ng mga nakikinig based on the experience of our guest this morning, no? Kapag napapagod kayo in doing whatever you're doing for the community, how do you make yourself move forward or push yourself to do whatever you need to do? Let's have Sir talk. Sorry, wala to sa guide questions ha. Very Kayang impromptu. Kayang-kaya kasi I feel that the listeners and other young people like us can learn from this Kasi everyone get exhausted and burnout. Correct. So how do you push yourself in continuously doing what you're doing for the community? Sige, Toffee, unahin na kita. Toffee, ayan. Ako, I don't know if it's the right answer, pero kasi 'di ba sa industry namin, kapag malapit na yung exam, marami nang kinakabahan ng mga students, ganyan. Correct. Sa board prep. So pag alam ko na kunwari kakatapos lang ng psychology na exam and then meron kaming product for that, ramdam namin yung intention with the team. Tapos nakikita namin yung mga followers namin na nagmamadali na, sobrang hassle na para na magawa. And then sometimes pag ganun kasi mga period, sobrang overwhelming din siya sa amin, kahit tech yung ginagawa namin, overwhelming siya kasi nakikita mo yung customers mo na pagod nakikita mo yung takot nila Yeah. Tapos sometimes nga hindi na kami kailangan natulog kasi ang hirap matulog na alam mo may exam bukas yung mga customers mo. Totoo yun, no? Hindi ka na nakakatulog, no? Oo. So lalo na sila na nag-exam. So kami nagpo-provide lang kami ng drills, nag-support lang kami along the way. Pero for me yun yung nagiging nagiging strength ko na kung sila exam na nila bukas, alam mo yun, na hindi sila makatulog at kinakabahan sila. So, what else pa kami na alam mo na, hindi naman kami mag-exam for tomorrow. Nandun yung, for some reason, yung empathy mo na, mag-exam siya. You have to do something. You have to wake up, you have to do your task and deliver your task, and
help ko anong kaya mong ma-provide until malaman mo na okay sila after the exam. Parang mas tense ka pa yata doon, Sir Toffee, no, kaysa sa kanila. O, di ba? Minsan nga, pag maganyan, mag-ano na kami, mag-double shift na kami. So, may umaga. Tapos usually gabi ako nag-ano. Kasi pag madaling araw, may mga nagtatanong pa rin sa amin na kailangan ma-open yung system or something na gano'n. We need to help them at least ba matapos nila yung buong exam. And then, of course, pagkatapos ng exam nila, we help them, what you call this, to think about kung paano sila mag-move forward in case na hindi sila makapasa or if makapasa sila. Oo. Yeah. Sa page namin, madaming mga support messages doon na, okay, kaya mo yan, or kung hindi ka nakapasa, it's okay, meron pa namang round 2 next year. Masarap yung ganun. But may personal messages din kami sometimes na binibigay sa mga customers namin. Kasi yun lang that's what we can do, to at least give them that kind of safety. Correct. And feeling of na someone will support them even though mahirap yung challenges nila. Okay, thank you. Yes, ma'am? Miss Amy? Yan naman si Counselor Amy. Ayan. So sa amin, talagang very personal yung tanong na yan. Kasi in public service, very exhausting. No? Yung alam mo yung ginagawa mo na ang lahat, pero meron pa ding nasasabi yung ibang mga constituents. Parang yun ba yun yung, Ma'am Elaine, parang yun ba yung you cannot please everybody, right? Yes, oo, yan. Yan yung lagi mong masasambit. At saka, yan yung mga dapat lagi mong nasa isip, no? Kasi pagka medyo kulang yung yung bala natin, hindi natin alam yung boundaries natin. So, medyo emotionally, maapektuhan ka talaga, no? Marami na, no? Kahit ako ay nasa second term pa lang, marami ng mga pangyayari na nakaka-exhaust, no? Nakakapagod. Ginawa mo na ang lahat pero kulang pa. Pero sabi ko nga, it's always proper mindset, no? Yung ating laging alam natin kung ano yung ginagawa natin. Alam natin kung ano yung goal natin, yung focus natin. So kahit anong sabihin nila, hindi tayo basta-basta maapektuhan. Lagi ko nga sinasabi, kami, kumbaga, sinasabi nila na yung mga politicians ay, kumbaga, nagpa-picture lang, diba? Para lang sa publicity, ganun. Pero alam nyo, with my advocacy na empowerment, ganyan, saka involvement, pagiging participative ng bawat isa, hindi kumbaga lagi ko sinasabi, nandun kami sa production. Hindi ninyo alam kung paano ang ginagawa namin in order to implement yung mga projects at mga programs namin. Tama. So sabi ko lagi sa mga kasama ko, hayaan na natin. Hindi naman nila alam kung ano yung naging struggle natin, naging challenges natin, para maging successful yung program. Basta focus tayo. No? At alam natin na wala tayong ginawang hindi maganda, sa lahat papunta doon sa ikauunlad ng bawat isa, sa ikagaganda ng buhay ng bawat isa. So it's all about the proper mindset, no? It's all about the proper mindset. Tama, focus lang. Parang alam ko na yung drama na yan, partner Jojo, Sir Toffee ni Ma'am Elaine. Ginawa ko namang lahat, pero bakit parang kulang? Kulang pa rin, di ba? Kulang pa din. Oo, parang ganun di ba? Pero very good tayo yan. Focus lang, konsehal. Eto, partner, para sa mga kabataan naman, ano pong masasabi nyo ngayon kung paano po makakapag-contribute sa sinasabi nating volunteerism po? Yung ating mga kabataan sa present generation natin ngayon. With partner Jojo, digitalization na, di ba? Ano na tayo, high-tech na tayo. Ano po at sa paanong paraan po ninyo nakikita yung ating mga kabataan na makakatulong po sa ating pinag-uusapan po sa kwentong bayani na volunteerism? Ma'am Konsehal Elaine. Okay, so dahil ako naman ay kabataan pa rin, 'di ba? Jojo, kabataan pa din tayo and I think ako sa puso na lang, sa puso. Opo. Laging nandoon ang magiging kabataan. Opo diba? naman. Correct. Oo. Sir Toffee, parang ang daming tawa ni Sir Toffee. Agree yan. Ayan, sige Ma'am Sabi ko nga,
Sabi ko nga kanina, dun sa unang question ninyo, no, yung empowerment, na kung saan nabanggit ko na parang kine-question, no, yung pagiging bata mo pa na pumasok ka dito sa politika. Mhm. No, pero sabi ko nga, hindi dapat kami husgahan eh. Hindi pa dapat tayo, i-underestimate ba yung kakayahan natin na kahit ganito pa tayong kamura yung isipan natin. Mhm. Pero sa tingin ko, yung ating kapasidad, ganyan, mga training, mga experiences, napahinog na tayo niyan, no? Kung paano tayo makakapaglingkod. Pero hindi ko naman sinasabi na as kabataan, kasi minsan yung connotation nila ay mga pasawayan, ang hirap pagsabihan yan. No, hindi naman ganun. Kumbaga nandun pa rin yung disiplina, yung pagrespeto natin sa nakatatanda sa atin, kasi syempre, nandun pa rin yung seniority. Mhm. 'Di ba? Sabihin natin, bago pa lang tayo, so hindi pwedeng, ito yung sa tingin natin, ganyan. Kailangan nandun pa rin yung pag-consult natin dun sa mga mas may experience, no? So, maraming paraan, no? Ang kabataan ay para mapasama, magkaroon ng spirit of volunteerism sa kanila, magkaroon ng social responsibility. Lalo na ngayon, no? Ang mga kabataan talagang very involved, no? Lalo na when it comes to digitalization, no? Mhm. Yan, nauutal na tuloy ako. So, doon pa lang sa platform na yan ng social media, malaki na ang nagagawa ng mga kabataan, sa totoo lang. At saka, ang mga kabataan na yun, iba na rin yung pagtingin nila sa buhay. Mhm. No? So, kaya na rin nilang magsalita, magsabi ng opinion nila, ganito, kaya na rin nilang magsabi ng kung ayaw nila, kung hindi, hindi. 'Di ba? Kaya very empowered na. Mhm. Kaya sa tingin ko, hindi na mahirap, no, i-involve ng mga kabataan ng mga sarili nila sa community. Mhm. Nasa sa kanila kung ano ang gusto nila, 'di ba? Maraming paraan, no? Tama. Hindi na katulad dati na parang pigil, Mhm. ganon, or kaya may mga hindrances kung bakit. Ngayon hindi na. Yung palang pagpo-post sa social media, 'di ba? Mhm. Meron na agad impact yan eh. Lalo na very high-tech na minsan na-filter yan, di ba? Ito yung number one na trending na topic, ano sinasabi lahat ng tao, Mhm. di ba? At ang populasyon sa social media ay talaga halos mga kabataan. So makikita mo doon na yung involvement nila, yung comment nila, talagang it matters. It matters. So, para sa mga kabataan, hindi na mahirap. Nasa sa inyo na lang to accept the challenge, no? To be involved. Kasi kahit kabataan tayo, ay parte pa rin tayo ng community. Parte pa rin tayo ng gobyerno. Tama po. Very well said. Sir Toffee, ayan to. Sir Toffee, maraming kakwento to. Mga kabataan nung talaga alam nating involved, no? Partner Jojo sa kanina nabanggit na grupo. Sir Toffee, opo. Alright. Yung recent report ng McKinsey noon before was na it says na yung mga Gen Z and yung next na generations, meron na silang inherent na social responsibility within them, at socially conscious sila sa mga nangyayari right now, which is a good indicator na in the future we will see a lot of young people being involved on something na may social impact. And kung yung question is how else can they help in these kinds of movements, in these kinds of social changes, sobrang efficient kapag nag-leverage nga tayo ng technology right now. Most of the social enterprise right now na I've worked with, ang isa sa mga problem namin is that hindi kami makapag scale pa in terms of marketing. But kapag yung mga students, mga kabataan na madaming social networks, mataas yung mga follower base nila, when they say about something on a social enterprise, malaki yung reach nga. It does help so much for a social enterprise na yung marketing cost namin hindi nagiging negligent na, masyado nang mababa kasi kailangan lang namin mag-tap ng influencer na student or na youngster na mataas yung reach, and then it can go a long way. Yung news about what we're doing, it can go a long way. So for the young ones na
involved with TikTok, with Instagram and Facebook. If you can see a social advocacy, if you see a social enterprise or maybe a project from the government that they're doing, share it. Share it with your friends, with your follower base. Kasi that kind of awareness can reach a lot of people and can help, moving forward with these kinds of social initiatives. That's good. Yeah. Partner? Yes. At ngayon, kasi we want to... Ako, hindi na ako magkatanong ng Miss Universe question kasi mga hot seat ang dalawa eh. So, where can we follow you on social media? Even your organization, your affiliation na pwedeng makita at may visit ng mga nakikinig at nanonood ngayong umaga. Umpisa natin kay Toffee. So for board prep, you can follow us at board prep at my board prep. So you just put it on Facebook at my board prep and you can see what we're doing. And then for my NGO, for the NGO that I'm also volunteering with, it's the Society of Sustainability Practitioners. So you can also look at it at www.ssp@sustainableph.org. Yun. Visit nyo na. Okay. Yan. Si Ma'am Si Amy. Konsehal. Meron bang ang lubang? Meron yan no? Oo, Facebook? Lubang Occidental. Meron kaming FB page, yung ang pamahalaang bayan ng Lubang. Oh. Tagalog na Tagalog. Ikaw ma'am, meron kang personal konsehal? Pwedeng i-follow? Yes, yung Facebook ko, yung mismong pangalan ko, yan. Nandiyan. Amy Adelado. Okay. So sa mga nagtatanong na gustong maging involved, actually, Amy, since perfect naman, no, kapag may mga proyekto din si Toffee, no, pwede nyo maging beneficiary yung community ng Lubang. Ng Lubang Occidental. Yeah. Very open Very yan si... Yeah. Nako, I just went there, no, very, very peaceful and calming place to stay. Yun ang masarap. Oo, partner. Diba? Ayan. So, bigyan natin ng pagkakataon si Konsehal Ma'am Amy Elaine Abileda and Sir Toffee Perez, partner Jojo, for their parting words sa ating mga listeners and viewers. Of course, ladies first, Konsehal Ma'am Amy Elaine. So again, thank you, no? Thank you, Joe, and thank you, Ma'am Jen, for inviting me. No, for your information, this is my first time na ma-interview sa ganitong programa. But I'm really happy, no? Kasi kumbaga sabi ko nga, yung mga edad namin, 'di ba? At edad natin na na kung saan nakikita na yung government, yung mga nagsaserve sa government ay talagang pabata ng pabata. 'Di ba? So ito yung magandang programa, no? Maganda rin na naimbitahan para makita nila na ay na pala, no, ang government natin ay ang mga nag-handle na or nagma-manage na ay mga kabataan. Kaya magandang platform din na yung inyong program, and also maganda yung yung inyong programa ngayong buwan na to, na kung saan nakafocus kayo sa social responsibility, no? Na talagang yan ang ina-advocate na, no, na ang gobyerno, no, init na diyan yung pagiging socially responsible, no? At ngayon pati yung mga private enterprises, private organizations hinikayat na, no, na magkaroon ng social responsibility sila. So again, maraming salamat, no. Inimbitahan ko kayo sa aming lugar. Wow. No, sabi niya, Yes. maganda talaga dito sa amin, and also kay Sir Toffee, baka naman. Baka naman. Kasi for your information, yung municipality namin is na 4th class municipality, no. So kumbaga, ang dami naming programa na gusto, ang dami naming mga activities na gustong gawin para dito sa aming bayan. But siyempre, dahil nga kami ay 4th class municipality, and we are really striving na umangat-angat kami, no? Kasi yung financial capacity namin ay kulang, no? Para lahat ng programa namin ay maisakatuparan namin. Kaya nga, sabi nga ni Joe, maganda rin itong makasama ako dito para marinig ng mga nakikinig na ay meron palang Municipality of Lubang. At ang Municipality of Lubang ay hindi lang dapat makilala na laging dinadaanan ng bagyo, ang exit point ng bagyo. Pero maganda dito, no? Very rich ang aming kultura, ang aming turismo.
Hindi pa lang talaga ganong, kumbaga napopromote at saka nakikita. Pero once na yan ay ma-advertise natin, magkaroon ng mga proper promotion, so talagang makikilala kami. Okay po. No? So, again, sa mga kabataan, huwag tayong matakot, huwag tayong mag-atubili, no? Equip natin yung mga sarili natin para mas lalo tayong makatulong sa ating community. Okay, thank you po, Konsehal Amy Elaine Abileda. Sir Toffee, go ahead po as for our parting words, sir. Thank you, Miss Jenny and Miss Jojo, for inviting me today din. Siguro maybe very short na lang for us and the followers of DZXL, the followers of Ma'am Amy, the followers of our page din. And we just want na help us then to create more awareness on what we do. You have for the young na merong platform to share the impact of what we're doing, use it and then promote. Hopefully you can promote us then on your pages so that magkaroon ng awareness that we are existing and trying to do something for our communities. Okay po. Thank you very much. And with that, partner, maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa susunod po. Partner, any announcement bago tayo magpaalam? Go ahead, partner. Yes, so mag-open na po ang nomination for the CSR Youth Awards 2023. Abangan nyo po yan sa page ng BCYF, BCY Foundation and Facebook, and www.bcyfoundation.org sa website naman. So abangan nyo po yan. We are getting nominations na for the CSR Youth Awards this year. And thank you, Amy. Thank you, Toffee, for sharing your stories. Very inspiring. And sana maraming natutunan ng ating mga listeners and viewers. Yes. Hanggang sa susunod po, abangan nyo po kami muli dito po sa ating programa. At i-share nyo po Kwentong Bayani sa RMN DZXL 558 Manila Partner BCYF official Facebook page. Paki-like and follow nyo rin po. Mula po sa RMN DZXL 558 Manila, ako po si Radyo Man, Jenny Pahilanga. At mula naman po sa BCYF, ako po si Jojo Armenta. Hanggang sa susunod pong muling Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito pa rin po sa programang Kwentong Bayani.